puro pasasalamat lamang ang lumalabas sa bibig ko at dasal para na lang sa mga mahal ko sa buhay dahil dinudugtungan pa niya ng buhay ang aking sarili. So puro pasasalamat na lang, yun ang aking talagang pasasalamat. Ganun ako ka-grateful through the intercession of Padre Pio. Habang papalapit na ang Kapaskuhan, ay may isang kwento ng pagpapala na naman tayong matutunghayan. Pakinggan natin ang kwento ng buhay ni Mrs. Briones na 35 taon nang nagtrabaho at nanirahan sa Canada at nakaranas ng isang matinding karamdaman. Ako po si Ellen Carandang Briones, galing sa Canada. My husband and I lived in Canada for 35 years at noong 2021 ay nag-retire na po kami rito sa Philippines for good. Nakilala ko po si Padre Pio noong late 90s. Napanood ko po siya sa Vision Television sa Canada. Catholic channel po yon. Ng life story niya. Mahilig po akong manood ng mga lives ng saints, pero hindi pa po siya masyadong nag-sink in sa akin. Not until around 2007-2008, tuwing nagbabalik bayan po kami, isinasama kami ng hipag ko at kapatid ko. Sa noon ay magsisimula pala ang The Shrine ni Padre Pio. And then in 2014, na-diagnose po ako ng breast cancer. From then on, yun pong mga dasal, mga prayer warriors, lalo na po ng mga family ko and friends, and special mention po talaga sa community ng sister-in-law ko. Araw-araw po nila akong ipinagdadasal kasama ng asawa ko para po sa healing. Kasi na-diagnose po ako na stage 3B. Naramdaman ko po ang himala dahil kakaiba po yung cancer na natamo ko. Sabi po ng mga doktor, bibihira at wala pa silang masyadong study sa cure ng triple negative receptor. Lalo at stage 3B yung cancer ko. Sa patuloy pong pagdadasal ng napakaraming taong nagmamahal sa akin at sa aking asawa, ay ramdam na ramdam ko po yung mga dasal na hinihiling nila through the intercession of Padre Pio. So dahil po doon, lalo pong tumatag ang pananampalataya namin kay Santo Padre Pio. Pinagdaanan ko po ang chemotherapy, radiation, lahat po ng masasabi niyong karamdaman ng nakikimo at under radiation, naranasan ko pong lahat yun. Lahat po nawala ang buhok, namatay lahat ang kuko, lahat po siguro ng worst na pagdaanan ko at nagpapasalamat po ako at nalampasan ko yun sa tulong ng napakaraming nagdarasal para sa amin. Pinadalhan po ako ng hipag ko ng novena ni St. Padre Pio at rosary po. Doon po kami nanalig talaga sa rosary at yun po ang nakatulong ng malaki. Total mastectomy po ako, tsaka total hysterectomy para po hindi na bumalik ang cancer cells sa soft tissues. So kahit po nangyari sa akin yon, hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Hindi po kawalan sa buhay ko na marami ng parte ng katawan ko ang wala sa akin. Looking back, parang nawala yung suffering eh. Pag binabalikan ko lang yung mga pictures na doon, pero parang looking back, ay napagdaanan ko pala yon. Parang kaya ko na pagdaanan lahat. Almost 2 years. Pero kumbaga nung chemotherapy at radiation, body suffering lang eh. Nawala yung mental suffering. Dumating man yung pagkakataon na yun, hindi ako nawalan ng pag-asa. Dahil hindi rin bumibitaw ang pamilya ko at mga kaibigan. Tulad na nangyari sa akin, sa daming nagsasabi na, kaya mo yan, lumaban ka. Sa lahat ng pinagdaanan ko, kaya nating lahat yan. Kayang-kayang lumaban. Kahit pa sabihin na
ang hirap, hindi mo katawan ko to. Nangyari sa akin. Manalig lang tayo sa Panginoon at kay Padre Pio. Talagang malalampasan natin lahat. Sobrang salamat po sa lahat-lahat ng tumulong sa akin, mga kaibigan ko mula sa Canada, yung family, friends namin sa Canada, mga co-workers ko sa Canada, lahat-lahat. At lalo na itong mga pamilya ko, first family ko dito sa Pilipinas, ang mga communities na nagdasal para sa akin. Maraming salamat sa inyo. At ako, ramdam na ramdam ko na I am healed. Sa katunayan ay bumisita silang mag-asawa sa San Giovanni Rotondo, Italy upang magpasalamat sa kabutihan ng Diyos at sa tulong at gabay ni Santo Padre Pio. Lagi nating tandaan, saan man tayong bansa naroroon, gaano man tayo kalayo, ay makakalapit pa rin tayo sa Diyos sa tulong at gabay ni Santo Padre Pio sa pamamagitan ng pananalangin.